natin yung aral sa aklat ng Exodus. At tayo po ngayon ay nasa chapter 23 na. And God willing, matapos po natin ito. Bagamat ito po ay ang chapter 23 ay isang napakahabang litanya ng mga batas ng ating Panginoon. Ngunit hindi na po natin siguro dahil yung iba po dito ay self-explanatory at hindi na po natin siya talaga verse by verse. At hopefully matapos po natin siya ngayon. Saglit po tayong manalangin. Aming Ama, muli po kami ay na ito at pagkakataon na ito ay humihingi kami sa iyo ng gabay at patnubay sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na maihatid dito ng malinaw at maayos sa mga tagapakinig sa umagang ito. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, sa iyong mga banal na salita. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. One time po ako ay may nadaanan sa YouTube, no, sa FB. Nadaanan ko po na merong isang magaling siyang magsalita, magaling magtagalog, magaling mag-Ingles, magaling magpaliwanag. Ngunit napukaw po ang aking pansin dahil doon sa kanyang una doon sa title nung kanyang isinishare, no? Kaya napukaw yung pansin ko, kaya ako naglaan ng oras para panoorin at pakinggan kung ano ang kanyang tinuturo. I do not question, of course, kung siya ay born again or hindi. It's up to the Lord. Pero ang aking pong sinuri doon ay yung kanyang tinuturo. And in summary, no, medyo mahaba-haba din po kasi. In summary, ang kanya pong tinuturo ay ang nagtuturo daw po ng batas sa lumang tipan ay nagtuturo ng sumpa sa kanyang kongregasyon. Kaya po napukaw yung pansin ko. So, meaning, kung ikaw ay isang pastor at itinuturo mo ang Old Testament law sa congregation, you are putting your congregation sa isang curse. At ang scripture reference pong ginamit ay ang Galatians. I think chapter 3, hindi ako nagkakamali. And so, nakita ko there are around 289 comments. So, binasa ko, tinignan ko yung mga comments ng mga nakapakinig sa kanya. Although hindi ko na binasa yung 289 na yon, but binasa ko some of them, at karamihan po na nag-comment sa kanya ay, "Brother, you are out of context." Kung isa-summarize ko po yung mga, siyempre mahaba yung iba't ibang comments, pero ganun po ang dating. You don't know your Bible, you don't know, you are out of context, at marami po ang hindi sumang-ayon sa kanyang itinuro. At isa na po ako sa hindi sumang-ayon doon, pero hindi na ako nag-comment. Dami na 289 na no? Pero gaano karami yung nakarinig, no? Bukod dun sa 289 na yon, ilan pa yung nakapakinig sa kanya and all over the world. All over the world, at ilan doon ang nakumbinse at naniwala sa kanya. Na kapag ang isang pastor ay o ang isang nagtuturo ay itinuro sa congregation yung pong Old Testament law o yung Torah, you are putting your congregation in curse. Which nakita po natin kung meron man pong character sa Bible na masidhing nagturo ng law, ng Torah. It's either verbatim or in principle. At kung sino man po sa Bible ang pinaka-committed na sundin ang Torah, hindi lang ituro, kundi sundin at i-practice, ay wala na pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And during the time of Jesus Christ,
during the time of his disciples, wala naman ho silang New Testament. Wala pang Galatians na nakasulat noon. At ang tinuturo ho nila ay ang Torah, because the only Bible that they have during that time is the Old Testament. So, nabanggit ko lang dahil we've been talking about, no? I've been teaching this Torah for so long. At hindi pa ho tayo tapos, nasa Exodus pa lang tayo, hindi pa nga natin tapos ang Exodus. At kung lolokobin ho ng Panginoon, ay plano kong tapusin ang buong Torah, which is yung kung susunod natin dito is Leviticus, and then Numbers, and then Deuteronomy. And then, God willing, ang commitment ko po sa Panginoon at ang hiling ko sa Kanya, kung bibigyan niya pa ako ng kalakasan, ay ituro ang buong Old Testament at ituro ang buong New Testament. So, kaya, and I don't know kung napanood niyo po siya. Hindi ko alam kung sino sa inyo nakapanood, nakapakinig sa kanya. But please, be very careful po, no? Na bago natin paniniwalaan kung ano yung naririnig natin. Hindi lang po sa kanila, maging tayo po dito, no? Lahat ng tumatayo dito, ng nangangaral, yung nagko-conduct ng Bible study, yung nagko-conduct po ng mga pagtuturo sa atin, let us be very, very careful in what we are teaching, in what we are sharing, no? Sa ating pong mga kapatiran, sa ating mga bina-Bible study. Laging ang aking question ay pagka po katulad po nung tinatalakay natin sa Matthew, no? Yung huling tinalakay po natin sa Gospel of Matthew, na kung saan ay binigyan ni Jesus Christ si Peter ng authority, no? Na to teach and to preach. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay whatever you bind in heaven will be bound, or whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven. So, ang lagi pong question sa akin is, papaano siya naintindihan ni Peter? Papaano siya naintindihan ni Jesus Christ nung sinabi yon? Hindi po sa kung papaano ko siya naiintindihan. No? So, kaya maging maingat po tayo. Lalo tayo po, I'm giving emphasis po doon sa mga nagtuturo. Lagi nating itatanong sa ating sarili, sa ganito bang pagpapaliwanag ko, ay ganito ba naiintindihan ni Peter to? Ganito ba naiintindihan ni James ito? Ganito ba naiintindihan ni John ito? Ni Mark? Ni Matthew? Ganito ba naiintindihan ito? Katulad dito pong Exodus. Mamaya meron po tayong dadaan ng verse dito na kadalasan nilalampasan lang ito ng mga nagbabasa at nagtuturo. Kasi they do not know the background behind. No? Ano po yun? Babanggitin ko na sa inyo. Dadaanan din natin mamaya. Ipinagbawal ng Diyos na ang gatas ng ina ng baka or ay siyang gagamiting panluto doon sa kanyang anak. Paano naiintindihan nila noon yon? So, kaya yun po lagi nating itatanong, nung binanggit ni Jesus Christ yun, no? Anong binanggit ni Paul, yan, paano ba nila naiintindihan noon? Hindi dun sa paano natin naiintindihan ngayon. Bakit to? Lagi nating aalalahanin na iba ang lengguwahe nila, iba ang kultura nila, iba ang kapanahunan nila, iba ang sitwasyon nila noon. Kaya hindi po natin basta-basta pwedeng bigyan ng kahulugan yung kanilang sinasabi sa panahon natin ngayon. Sa kung paano natin sila naiintindihan ngayon. Kundi kailangan papaano sila naiintindihan ng mga taong sumulat at sinulatan noon. Hindi sa kung paano natin kasi
nung pinakikinggan ko po siya, i-interpret niya yung Galatians chapter 3 sa panahon na ngayon, kung paano niya iniintindi ngayon. Hindi sa panahon nung sinulat ni Paul yun. At kung sino yung kanyang sinulatan. Ano ang context ng buong. Kaya po namamali. Kasi nawala sa context. At hindi kinonsider yung panahon noon, yung panahon ngayon. We love you. Okay? Now, with that, it is just an Happy Mother's Day. God bless you. Lalo na po sa atin na mga nagtuturo. Lalo na sa atin na mga tuturo. Kaya sasaliksikin ho natin talagang maigi yan bago natin ituro sa mga tao. Now, moving on, basahin muna natin yung buong chapter 23. Pagkatapos, babalikan po natin yung mga verses lang na bibigyan natin ng kaunting pagpapaliwanag po. At hindi na natin talaga verse by verse siya. Sundan niyo po ako sa Exodus chapter 23 verse 1. You are not to repeat false rumors. Now, tandaan niyo po, itong chapter 23 is part of the Mishpat. Yung Mishpat po, sinimulan natin sa Exodus chapter 20. At tinalakay natin yung 10 Commandments. And then pagkatapos so ay binanggit na yung justice system ng Diyos. Na gusto niyang ipatupad sa mga bayan ng Israel na kalalaya lang mula po sa Egypto at sila ay nasa wilderness. At sila po ay inihahanda ng Diyos pagdating nila dun sa land of Canaan na ipinangako ng Diyos sa kanila. So ito pong chapter 23 ay bahagi ito nung Mishpat, nung justice system ng Diyos. Dito po sa chapter 23 ay makikita natin na hinalakay ng Diyos kung ano yung kanyang justice system pagdating dun sa pakikitungo mo sa kapwa mo tao. Pangalawa po ay tinalakay ng Diyos dito ang justice system niya sa pakikitungo ng tao sa Diyos. So tao sa tao, tao sa Diyos, and then binigyan din sila ng Diyos dito ng isang pangako. Nagbigay ang pangako ng Diyos sa kanila at kung sila'y tutupad, ano ang kanilang magiging pagpapala. Okay? So, umpisahan natin verse 1, you are not to repeat false rumors or rumors. Do not join hands with the wicked by offering perjured testimony. Do not follow the proud when it does what is wrong, and don't allow the popular view to sway you into offering testimony for any cause if the effect will be to pervert justice. On the other hand, don't favor a person's lawsuit simply because he is poor. If you come upon your enemy's ox or donkey straying, you must return it to him. If you see the donkey which belongs to someone who hates you lying down helpless under its load, you are not to pass him by, but to go and help him free it. Do not deny anyone justice in his lawsuit simply because he is poor. Keep away from fraud and do not cause the death of the innocent and righteous, for I will not justify the wicked. You are not to receive a bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of the righteous. You are not to oppress a foreigner, for you know how a foreigner feels, since you were foreigners in the land of Egypt. For 6 years, you are to sow your land with seed and gathered in its harvest. But the 7th year, you are to let it rest and lie fallow, so that the poor among your people can eat and what they live. The wild animals in the countryside can eat. Do the same with your vineyard and olive grove. For 6 days, you are to work, but on the 7th day, you are to rest.
so that your ox and donkey can rest, and your slave girl son and the foreigner be renewed. Pay attention to everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods, or even let them be heard crossing your lips. 3 times a year you are to observe the festival for me. Keep the festival of matzah for 7 days, as I ordered you. You are to eat matzah at the time determined in the month of Aviv. For it was in that month that you left Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Next, the festival of harvest, the first fruits of your efforts sowing in the field. And last, the festival of ingathering. At the end of the year, when you gather in from the fields the fruits of your efforts. 3 times a year, all your men are to appear before the Lord Adonai. You are not to offer the blood of my sacrifice with leavened bread, nor is the fat of my festival to remain all night until morning. You are to bring the best first fruits of your land into the house of Adonai, your God. You are not to boil a young animal in its mother's milk. Kung yung sinasabi ko kanina. No? I am sending an angel ahead of you to guard you on the way and bring you to the place I have prepared. Pay attention to him, listen to what he says, and do not rebel against him, because he will not forgive any wrongdoing of yours, since my name resides in him. But if you listen to what he says and do everything I tell you, then I will be an enemy to your enemies and a foe to your foes. When my angel goes ahead of you and brings you to the Amorite, Hittite, Perizzite, Canaanite, Hivi, and Yebusi, I will make an end of them. Mga Hebrew name po kasi ito ng mga Amorites, Hittites, Perizzites, Jebusites. You are not to worship their gods them or follow their practices. Rather, you are to demolish them completely and smash their standing stones to pieces. You are to serve Adonai your God, and he will bless your food and water. I will take sickness away from among you. In your land, your women will not miscarry or be barren, and you will live out the full span of your lives. I will send terror of me ahead of you, throwing into confusion all the people to whom you come, and I will make all your enemies turn their backs on you. I will send hornets ahead of you to drive out the Hivi, Canaanite, and Hittite from before you. I will not drive them out from before you in 1 year, which would cause the land to become desolate and the wild animals too many for you. I will drive them out from before you gradually until you have grown in number and can take possession of the land. I will set your boundaries from the Sea of Suk to the Sea of the Philistine and from the desert to the Euphrates River. For I will hand the inhabitants of the land over to you, and you will drive them out from before you. You are not to make a covenant with them or with their gods. They are not to live in your land, otherwise they will make you sin against me by ensnaring you to serve their gods. So balik po tayo dun sa verse 1, 2, and 3. Somehow this is self-explanatory po, no? You are not to repeat false rumors. Do not join hands with the wicked by offering perjured testimony. So ibig sabihin po, yung pinagbabawal ng Diyos sa kanila na sila po ay tetestigo ng mali. O kaya sila po ay magsisinungaling para lang mapaboran yung pong ibang tao. So, huwag kang magsisinungaling. So, as simple as that. No? Huwag mong i-twist ang mga testamento mo dahil para mapaboran lang yung ibang tao. Pangalawa po, sabi, do not follow the crowd when it does what is wrong. And don't allow the popular view
to sway you into offering testimony for any cause if the effect will be to pervert justice. Now, meron kasing peer pressure kapag kung ano yung ginagawa ng marami, tapos ikaw lang yung naiiba. Di ba? Parang siguro po somehow na-experience natin na kakain tayo kunyari sa kantin ng ano natin, ng kumpanya natin, tapos tayo lang po yung nagpe-pray. Na-experience yun na ba yan? Na nahihiya tayo mag-pray dahil tayo lang yung yuyuko, tayo lang yung mananalangin, dahil nakakahiya, nakatingisa yung lahat, no? Parang dati no, nahihirapan tayo doon. Pero over the years, of course, na-experience natin, wala ka nang pakialam. Hindi sila, nakatingin sila or hindi. Basta you bow down and pray sa iyong bago pa kumain. Now, ito po ay nagbibigay din ng, ilagay natin sa ano natin ngayon, sa konteksto po natin. Mayroon po tayong tendency even as a church to compromise. Na sundin natin at tayo po ay sumang-ayon kung ano ang popular. Diba? Kaya po makikita natin sa mga Christian music, kasi yun ang popular na kinakanta, kaya kinakanta ng lahat ng church. Na kasi maganda ang beat, maganda ang lyrics, so sumusunod tayo kasi yun ang popular, yun ang nadidinig natin. Pero I don't know, maaaring bihira po sa mga simbahan ang sinusuring maigi yung kinakanta. Na ito ba ay doctrine, ito ba ay biblical? Ang message bang kino-convey nito ay tama? Yung bang grupo na kumakanta nito at nag-popularize nito ay talagang they are in tune with God? Hindi na po natin sinusuri yun eh. Ang tendency ng church ngayon is kasi popular, yun yung laging naririnig, kaya yun na rin ang kinakanta natin sa simbahan. Hindi na natin sinusuri mabuti siya. No. So kung ano yung popular, yun yung ating doon tayo kumukonforme kung ano yung popular. At ito po ay during the time of the Israelites, pinagbawal ho ng Diyos ito. Bakit? Kasi dadating sila sa land of Canaan na yung pagsamba nila ay hindi yun ang popular. Ang popular doon, pagdating nila doon ay may mga ibang uri ng mga sacrifices na ginagawa yung mga tao doon. At yun ang dadatnan nila. So, kumbaga parang, di ba, parang bagong salta ka dun sa lugar, ang tendency mo talaga makiayon ka eh. So, sa opisina, parang pagdating mo doon sa, ikaw yung bagong empleyado, di ba, new kid in town, may tendency ka na ikaw ay makiayon kung ano yung dinatnan mong kultura doon. At kahit ito ay hindi naayon sa, thank you, Pastor Ed. So may tendency po tayo na ganito, to follow the crowd. Dahil yun yung popular. Dahil yun yung ginagawa ng lahat. Kaya ginagawa na rin natin. No? So maging maingat daw po tayo dito. Anong sabi dyan? And don't allow the popular view to sway you into offering testimony for any cause if the effect will be to pervert justice. Okay? On the other hand, don't favor a person's lawsuit simply because he is poor. So, kumbaga po, wag nating paboran yung tao dahil siya'y mahirap lang. Or wag nating paboran yung tao dahil siya ay mayaman. So, ang sinasabi po ng Diyos sa atin dito, sa kanyang justice system, ay maging fair. Ganun lang po kasimple. Wag magsinungaling, maging fair, at wag kang padala doon sa popular view. Wag kang padala dahil yun ang kalakaran or dahil yun ang sinasabi ng karamihan kahit alam mo na sa sarili mong mali. No? Wag nating paboran.
Now, another thing, ito po ay that's in relation to human relationship. Another thing is, ito po, sabi, if you come upon your enemy's ox or donkey straying, you must return it to him. Oh, so kasi sa panahon nun nila, itong mga ox and donkeys ay ginagamit nila ito para sa kanilang kabuhayan. So kaya kung meron pong naligaw na hayop, napunta doon sa, remember, 3 milyon tao ito na nasa wilderness. No? Kaya may tendency ang mga hayop nila mapunta kung saan. And may tendency rin na dahil naligaw na to, akin na to. Diba? So akin na to. So kumbaga po, lagay natin sa konteksto natin. Nasa airport ka. Diba? Katulad doon yung napalabas ng isang araw na nasa airport, nag-withdraw siya. Merong isang nag-withdraw na una sa kanya. Akala hindi nag-dispense ng pera, umalis na. Tapos nung siya na yung susunod, sa kanya nakita yung pera, nag-dispense yung machine. So ang ginawa niya, kinuha niya yung pera and then sinoli niya dun sa may-ari. So kaya kung ilalagay natin sa konteksto natin ngayon, may nakita kang hindi iyo, wag mong angkinin. Di ba? Wag mong angkinin. Nung ako po ay nasa Japan, ang isang hinangaan ko doon sa mga Hapon, meron nyo sila doon, may convenience store sila doon, na parang 7-Eleven. Meron nung talaga silang space doon, ni cabinet sila, lagayan ng mga naiiwanang gamit. So halimbawa, telepono, camera, wallet. So yung mga Hapon ho, talagang hindi nila pinag-iinteresan, ilalagay doon sa dalindikan nila. Kaya pag bumalik yung may-ari, kahit 3 buwan na nakaraan, nandun pa rin siya. Hindi nila kinukuha kung hindi kanila. No, nung nagkaroon po ng malaking doon sa kanila, nagkaroon ng tsunami doon. Yung pong mga pagkain sa airport, hindi ho nag-loot ang mga Hapon. Hinintay nila ang tulong ng gobyerno, pero yung mga pagkain na nandoon, hindi nila kinuha kasi hindi kanila. So yun lang po yung tinuturo sa atin dito, no? Verse 5, if you see the donkey which belongs to someone who hates you, lying down helpless under its load, you are not to passing by, but to go and help him free it. Ito po naman, yung hayop ay pagmamay-ari ng isang taong kaaway mo. So, anong tendency, di ba? Kaaway ko yun. Pangsaka, wala kang Pero hindi, ang tinuturo ng Diyos, galit siya yung tao, kaaway mo yan, pero nakita mo yung kanyang alagang hayop na na helpless, kunin mo, tulungan mo at ibalik mo sa kanya. So ibig sabihin, kalimutan mo yung naging alitan mo, nangangailangan siya ng tulong eh. No? Kasi pag namatay yung hayop niya, mawawalan siya ng kabuhayan, malalagay siya sa kahirapan. So, kalimutan nyo muna yung alitan ninyo, kunin mo yung hayop, ibalik mo sa kanya, dahil kabuhayan niya yan. See? And then, sabi po sa verse 6, do not deny anyone justice in his lawsuit simply because he is poor. So again, God is teaching them equality, fairness, ang Diyos, no? So, God is teaching them not to revenge. Huwag maghigante. Helpless yung hayop niya, kailangan niya yon, ikaw ang nakakita, kahit kaaway mo siya, kunin mo yung hayop, balik mo sa kanya, kasi kabuhayan niya yon. So, isa-isang tabi mo yung alitan ninyo, balik mo sa kanya. Keep away from fraud, and do not cause the death of the innocent and righteous, for I will not justify the wicked. Plain and simple, I will not justify the wicked. No? Pag wicked ka, hindi mo kakampi ang Diyos. That's one thing definite. Plain and simple, hindi ba? Kahit anak ka pa niya. But kung ikaw ay, kumbaga, at one point, naging wicked ka, God will never be on your side. Verse 8, you are not to receive a bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of the righteous. Self-explanatory. Pero nakakalungkot man pong sabihin, nakakalungkot man pong ang katotohanan kahit po sa mga Christian eh. Nakakalungkot. Lang, medyo kaya nagiging questionable tuloy. Christian ba to or hindi? Bakit tumatanggap ng bribe? Bakit nanunuhol?
no? Para mapadali ang mapadali yung nilalakad niya, manunuhol. May kakilala ako sa loob. Sige, di ba? Nanunuhol. So kinamumuhian po ng Diyos ang panunuhol. No, meron po akong isang kilalang pastor na halos kilala niya lahat yung nandoon sa may munisipyo, kakilala niya halos yung nandoon sa tapos nakita siya, Pastor, ba't nandiyan nakapila ka na akin na yung papel mo para mauna ka na, akin na. Sabi ng pastor, hindi, sister, pipila ako kasi kung ano yung dinadaanan nila, dadaanan ko lahat. Parang napahiya pa yung member niya siguro yun. Sabi niya, hindi, dadaanan ko lahat. Dahil nakapila sila, pipila ako. So, simple lang yun, pero napakahalaga po, no? Napakahalaga. Siguro, hindi natin na naiisip na nakikita ng Diyos at lahat ng yun. Pero tingin ko, wala namang siguro hindi guilty sa atin dito, no? Saka lahat po tayo guilty sa ganyan. Siyempre, gusto mo mapadali, gusto mong mauna ka, gusto mong mapabilis, ayaw mong maabala, hindi mo iniisip na may mga tao din doon na ayaw din nilang maabala. May mga tao din doon na may anak din naghihintay pa sa bahay. May mga tao din doon na may sakit pa, na nakapila doon. And yet, eto ka, gusto mo mauna kasi may kakilala ka sa loob. Di ba? So, hindi mo man binabrag, pero sister, pamimeriendahin na lang kita. Di ba? Parang hindi bribe kasi pamirienda Pero it's a form of pride, di ba? Verse 9, you are not to oppress a foreigner, for you know how a foreigner feels, since you were foreigners in the land of Egypt. Of course, napakahalaga nito sa kanila. Kaya naiintindihan nila kung anong ibig sabihin po ng isang foreigner. Sabi dito. Now, ito po yung verse 10. Sabi dito, for 6 years you are to sow your land with seed and gather in its harvest. Very specific po ang Diyos sa kanila na 6 na taon lang kayong magtatanim. On the 7th, but the 7th year, you are to let it rest and life follow, so that the poor among your people can eat, and what they leave, the wild animals in the countryside can eat. Do the same with your vineyard and olive grove. Ano po yung tinatalakay ng Diyos dito sa kanila? Yung Sabbath law ng Panginoon. 6 years magtatrabaho kayo, tataniman nyo ang kabukiran ninyo. Pero pagdating ng ika-7 taon, tigil, pahinga kayo ng 1 year. No? Pahinga kayo ng 1 year. Now, hindi po ito dahil kultura nila ito. Tandaan ho natin, wala pang Hudyo, wala pang kultura, isinet na ng Diyos ito doon pa lang po sa Genesis kay Adam and Eve. Paano po? Wala pa nga si Adam and Eve. Di ba? Hindi pa talaga sila, sinet na ng Diyos ito na nung ika-7 araw nagpahinga ang Diyos. Now, mga kapatid, hindi lang po ito may physical na, na kapakinabangan, ito po ay merong spiritual na kapakinabangan. Okay? Now, ang physical na kapakinabangan ay papakinabangan ito ng lahat ng tao. Mananampalataya ka o hindi, Hudyo ka o hindi, yung physical na kapakinabangan na pagpapahingahin mo yung hayop mo, pagpapahingahin mo yung lupa mo, meron po siyang physical na kapakinabangan. Pero yung spiritual na kapakinabangan nito, applicable lang po ito sa mananampalataya. Hindi po applicable ang spiritual na kapakinabangan ng Sabat sa hindi mananampalataya. Okay? So, kaya makikita po natin from Genesis hanggang dito, nasa Exodus na tayo, mahigpit ang bilin ng Diyos na sundin ang Sabat niya. Dahil yung pong Sabat na ito, hindi po ito naging, yung pinaka 7th day ay naging holy dahil ginawa ng tao holy. Ang Sabbath day ay naging holy dahil ang Diyos ang nagdeklara na ito ay holy. At ang sino mang mag-o-observe nung 7th day na yan, ang Sabbath, ay meron pong physical na kapakinabangan sa kanya at meron ding spiritual na kapakinabangan sa kanya. Kaya ginawa ng Diyos ang Sabbath ay para sa kanila.
Pero papakinabangan lang nila ito both physically and spiritually kung susundin nila. Pero kung hindi nila susundin, both physical and spiritual, wala itong pakinabang sa kanila. Kahit po actually, yung pong pagpapahinga, kahit anong araw i-declare yan. Kunyari, Lunes ang gusto kong pahinga or Wednesday ang gusto kong pahinga. Pwede naman po yung kahit ang isang hindi naniniwala sa Diyos ay makikinabang kung siya ay magpapahinga ng isang araw sa loob ng isang linggo. Pero tandaan niyo po, hindi idiniklara ng Diyos na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday ang Sabat. Ang idiniklara lang ng Diyos na Sabat ay Saturday. That's the rest day. Yun ang ginawa niyang holy. Yun ang ginawa niyang may spiritual blessing. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang Sabat ko ay Monday, na ang Sabat ko ay Tuesday, o ang Sabat ko ay Friday. Dahil ang idiniklara ng Diyos na Sabat ay Saturday. At kung i-observe natin yon, both physical and spiritual, may kapakinabangan sa atin. Dahil binless ng Diyos ang Sabat. So kaya sa kanila po, pinagdili ng Diyos na on the 7th year, so kaya ito ay hindi lang po sa isang linggo, maging sa taon, no? On the 7th year, kailangan pahinga lahat. Walang magbubungkal ng lupa. Dahil sa panahon na yan, yung mga mahihirap, no, yung po yung pagkakataon nila na makakagather sila ng grain at yun ay kanilang pakinabangan. At yung mga animals ay doon din po sa panahon na yan. Verse 12, for 6 days you are to work. Very specific po ang Diyos dito. For 6 days you are to work, but on the 7th day you are to rest. So that your ox and donkey can rest, and your slave girl's son and the foreigner be renewed. So it means, yung Sabbath day po na ito ay applicable sa kanilang property, hindi lang po sa kanila bilang tao, kundi doon sa property, doon po sa kanilang mga hayop, at ito ay applicable din kahit doon sa mga foreigner na nandun sa kanila. Ito yung tinatawag po sa Hebrew na Ger. G-E-R ang tawag po sa Hebrew, which means mga Gentiles. Kaya kung meron kayong mga tao sa bahay ninyo, mga slaves ninyo who are not Jews, they are entitled also to observe the 7th day or the Sabbath day. Pagpapahingayin nyo ang lupa, pagpapahingayin ng hayop, magpapahinga kayo, magpapahinga pati mga katulong nyo. Sa madaling salita po, yung 7th day Sabbath na yon ng Diyos ay applicable sa lahat. Ia-apply sa lahat yon. And then sabi po sa verse 13, pay attention to everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods or even let them be heard crossing your lips. So, in the first part, nakita po natin yung human-to-human relationship, how they should behave, how they should apply God's justice system when it comes to human-to-human. And now here we are talking about human to God. How do you apply that? Kaya, kapag ka po ino-observe natin ang Sabbath, that is in obedience to God's commandment. And that is how you, that's how you show yung relationship mo sa Diyos. Ikaw at ang Diyos. Because you are observing His commandments. And then here, sabi sa kanila, pay attention to everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. No? Which means you're not even allowed to speak even the name of other gods. Walang dapat mamumutawing salita sa bibig nila patungkol doon sa mga Diyos-Diyosang dadatnan nila doon sa Canaan or yung iniwan nila doon sa Egypt. So it means, ang Diyos po ay talagang yung soul dedication mo ay kanya lang talaga. Wala kang i-consider na ibang Diyos. And then ito pa po, no? Bukod po doon sa pag-observe ng Sabbath, so that is kumbaga po, an expression ng tao in relation to God, yung observance of the Sabbath, sa kanya, sa animal, sa property, sa kanya mga servant.
And then, yung pong pagsasalita, no? Sa kanilang pagsasalita, dapat walang lalabas sa bibig nila na kahit banggitin man lang ang pangalan ng ibang Diyos. They are not allowed to do that. Okay? Now, ano pa po? Ito, again, human to God. 3 times a year, you are to observe a festival for me. Now, when we move to the book of Leviticus, makikita po natin mga kapatid, may establish natin doon yung 7 festival na inordain ng Diyos. Kaya ho itong mga Hebrew, itong mga Hudyo, wala ho silang sineselebrate na festival na inordain ng tao. Hindi ho sila nag-o-observe ng any festival na inordain ng tao dahil ang ino-observe lang nila ay yung festival na inordain ng Diyos. At dito po ay una, may binanggit dito, 3 times a year, you are to observe a festival for me. Ano-ano po yun? Unang-una, festival of matzah. Ito po yung unleavened bread. They have to observe that. For 7 days, as I ordered you, you are to eat matzah at the time determined in the month of Abib. For it was in that month that you left Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Okay, so they have to observe that. Yung kanila pong, the Feast of Unleavened Bread. And then, next, the Festival of Harvest. The first fruits, Festival of First Fruits of your efforts sowing in the field. And last, the Festival of Ingathering. The Festival of Ingathering, now, ito po yung tinatawag nating Pentecost o yung Shavuot. So, sila po ay binigyan ng Diyos ng utos na i-observe nila itong festivals na ito. Dahil ito ang God-ordained festivals. Now, tayo po, born-again believers na mga Gentiles na nakipag-isa kay Kristo Jesus, kinukonsider po tayo ng Bible na tayo ay mga seed of Abraham in the spiritual sense. So which means, as a born-again believers, tayo po ay kabahagi na ng Hudyo. Spiritually speaking, tayo po ay mga Hudyo. Spiritually speaking. Which means, kung tayo po ay kabahagi na ng Hudyo, then we have to observe ito pong mga festival na ito. But, pero tingnan po natin, di ba? Hanggang ngayon, marami po tayo mga festival na ino-observe natin na hindi God-ordained, kundi ito po ay man-ordained. One example is Christmas. Di ba? Hindi po ordained ng Diyos ang Christmas eh. And yet we celebrate. Hindi po ordained ng Diyos ang Holy Week, and yet we observe. Pero yung 7 festivals na ito na inordain ng Diyos na dapat ginagawa ng Christian, hindi natin ginagawa ng karamihan po dito. So kaya in terms of observing the festival ordained by God, masasabi ko po na tayo mga born-again Christians ay we are disobeying the ordained festivals of God. And we are disobeying God by observing the man-made festival. Guilty ho tayong lahat. At hirap tayong makaalis dyan. Hirap na hirap tayong makaalis, di ba? Yun lang ang observance ng Sabbath eh. Hirap na hirap tayong ma-observe yan. Yung pag celebrate ng mga festivals ordained by men, hirap na hirap tayong makakawala. We are all guilty of that. Lahat po tayo. No? And then, next, the Festival of Harvest, the first fruits of your efforts, sowing in the field. And last, the Festival of Ingathering, at the end of the year, when you gather in from the fields, the results of your efforts. So, sila nasa wilderness, ang ibig sabihin lang po nun, meron kasi silang tabernacle doon, na itinayo, tatalakayin natin yan, doon sila nag-gather. Pero nung nandun na sila sa Promised Land, no, itinayo ang templo sa Jerusalem, kaya kahit nasaan lupalo pa sila ng Israel or sa ibang bansa, they have to
come together at dahil iisa lang ang templo nila. Marami ho silang synagogue, pero iisa lang ang templo nila. At tatlong beses lang sa loob ng isang taon, ang lahat ng Hudyo ay magsasama-sama at ito po ay doon sa Jerusalem. Okay? So 3 times a year, all your men are to appear before the Lord Adonai. Ito po yung pupunta sila sa Jerusalem, doon sa templo. Kaya hanggang ngayon po ay tinatrabaho ito na yung templo sa Jerusalem ay muling maitayo. Dahil kailangan nilang pumunta doon. Hindi ho nila nagagawa ito dahil wala silang templo. Verse 18, you are not to offer the blood of my sacrifice with leavened bread, nor is the fat of my festival to remain all night until morning. You are to bring the best first fruits of your land into the house of Adonai your God. You are not to boil a young animal in its mother's milk. Bakit po yung pinagbawal ito sa verse 19? You are not to boil a young animal in its mother's milk. Halimbawa ho, kambing, nanganak. Yung anak nito, lulutuin. At ang ipanluluto, yung gatas ng ina. Yun ho yung ipinagbabawal. Halimbawa, yung baka, nanganak. Yung anak niya, nung baka na yon, lulutuin siya doon sa gatas mismo ng ina niya. Bakit ito pinagbawal ng Diyos ito sa kanila? At alam niyo ba hanggang ngayon, sa panahon nila, 3,000 taon nang nakararaan, sino-observe pa rin ho nila ito. Kaya kapag napunta ho kayo ng Israel at gusto nyo kumain ng ham and cheese, o-order ho kayo ng ham and cheese, wala ho kayong ma-order ng ham and cheese. Kasi hindi nila pinagsasama ang karne at ang gatas sa isang pagkain. Sa mga Hudyo ho, hanggang ngayon, sa panahon ngayon, sa aking mga nabasa po, may mga tahanan sa Israel po na dalawa ang refrigerator nila. Yung isa ay lagayan ng karne, yung isa po ay lagayan ng mga dairy products. Hindi sila naglalagay sa isang refrigerator ng karne at gatas na magkasama. Ang utensils na ginagamit nila, yung pinanghiwa mo ng karne, hindi mo pwedeng pangbutas ng lata ng gatas. Kasi magmi-mix yung karne at gatas. Kaya sa mga Hudyo po, separate yung kutsilyo na panghiwa ng karne, separate yung panghiwa ng keso. Hindi mo pwedeng gamitin. Or, sa mahihirap po, ang gagawin, pag nahiwa mo na yung, ginamit mo na yung, kunyari, yung kutsilyo, ginamit mo siya sa steak, bago mo siya ipanghiwa ng keso, huhugasan muna nila yun, bago ipanghihiwa ng keso. Hindi nila pinagsasama because of this. Because of this. So what's the background behind this? Ba't pinagbawal ho? Kasi sa pananaw ng Diyos, ito pong niluto mo ang anak sa sarili mong gatas is a form of animal cruelty. You don't cook. Kumbaga, niluto mo ang anak mo sa sarili mong gatas. And they do not allow that. Now, not only that it is a form of animal cruelty, but because yan po ang ginagamit na practice ng mga pagano nung time nila. Kaya ayaw ng Diyos na ito ay i-adapt ng mga Israelita kung ano ang pinapractice ng mga pagano. Now, going back po kanina sa sinasabi ko, kaya hindi ho po pwede na dahil popular, yun ang ginagawa ng mundo at yun ang makaka-attract sa mundo, gayahin natin. Hindi ho natin pwedeng pagsamahin ang sistema ng mundo at ang simbahan. Hindi ho natin pwedeng gayahin kung paano nag-worship ang mundo at gagamitin natin siya sa ating pag-worship dahil yun ang popular. Hindi ho natin pwedeng pagsamahin yun. Okay? So, yan po yung background na nasa likuran niyan. You are not to boil a young animal in its mother's milk. Hindi mo pwedeng gawin yan sa kanila. Hanggang ngayon, ino-observe ng mga Hudyo ito. Yun nga lang, minsan naisip natin, napaka-extreme na, di ba? Parang, kaya lang makikita natin na ganoon ang mga Hudyo sa pagsunod
sa kung ano ang iniutos ng Diyos sa kanila. And that is something that we have to emulate. Let us just be observant kung nagiging extreme na. Pero what we can copy from the Jews ay kung ano yung iniutos ng Diyos, sinusunod nila kung ano yung nasa salita ng Diyos. At hindi sila kukumporme kung ano ang nakagawian ng mundo, kung ano ang popular. Kaya, alam niyo po, ang plano ko po, God willing, by July, doon sa leaders training, ay pag-uusapan ho namin doon yung tungkol sa 7 festivals. Aalamin natin kung paano ino-observe dahil ang aking pong panalangin, magawa natin yung 7 festivals dito sa atin na iniutos ng Diyos. Now, titiyakin ko po sa inyo na kapag yan ay ginawa natin dito, naiiba ho tayo sa ibang simbahan. Dahil hindi ho maraming simbahan, actually, wala nga akong alam eh. Parang iisa lang alam kong nag-o-observe dito eh. Hindi ko lang alam mo kung meron pang iba. Iisa lang simbahan ang alam ko nag-o-observe ng 7 festival ng Diyos. Yun po yung inaatinan nila Ate Lucille sa PF. And bukod doon, wala na akong alam. Ang tanong ko, bakit? So kaya hindi sila popular. Kasi kakaiba sila. At maaaring ganun din ho tayo, the moment we observe, talagang yung observe po yung 7 festival na ito na inordain ng Diyos at hindi na tayo mag-o-observe ng man-made festival, titiyakin ko po sa inyo, hindi tayo magiging popular. But anyway, wala naman ho tayo sa popularity contest. Tayo po ay nasa pagsunod kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita kahit hindi sa popular. I think my time is up. So tatapusin ko na po dito at babalikan na lang po natin yung verse 20 and following. At tatapusin na po natin doon sa iniluto sa sariling, hindi po sa mantika no? Hindi iginisa sa sariling mantika. Iniluto sa sariling gatas. No? Di ba? Yung expression ho natin na kapag ikaw ay iginisa sa sarili mong mantika, it's cruelty. Di ba? Sa kanilang expression is pag iniluto ka sa sarili mong gatas, it's cruelty. Tayo po tayong lahat at I hope that we have learned something out of this. This is God's justice. Hindi po natin pwedeng palampasan ito at hindi natin talakayin, but we have to go through it. Alam niyo po sa praise and worship, alam niyo po sa chapter 24, pagpunta natin doon, pinaratify pa ng Diyos ito. Magkakaroon po ng ratification ito. Pagkatapos ilahad ng Diyos yung justice system niya, the people have to accept kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. They have to go through the process of ratification. Tayo po ay awit sa Panginoon and then we will close in prayer. Awit sa Diyos sa buhay. Amen. Walang hanggan, katawang